Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, ito po, komentuhan po natin, nakakalungkot po na balita ito na ayon po rito kay Ka Eric at sa mga kumakalat po sa social media, mga tambay, na tinanggalan po ng walang kaabog-abog. Bigla na lang po tinanggal na walang abiso sa Office of the Vice President ang kanya pong matagal ng head, ng kanyang security na si Colonel La Chica. Colonel La Chica po mga tambay ay matagal na po itong nagseserbisyo po sa security po ng ating Vice President. Ay biglang-bigla na lang daw po tinanggal ito. At ito po ay pinatotohanan po ni Ka Eric, mga tambay. Pakinggan po natin si Ka Eric. Nakapagtataka, no? Yung binoto ng mahigit 32 million. Mahigit 32 million ang bumoto. Samantalang gigipiting ka lang ng pamahalang ito. Binawasan na po ng napakaraming bilang ang security. Ngayon, yung pinaka-head na ng kanyang security ang tatanggalin mo na walang kaabog-abog. Ibang klase. Gusto nyo bang magurgor ang Vice President? Gusto nyo bang manganib ang buhay ng Vice President? Sa dami ng nagpapabagsak sa Vice President, kasama pa makakaliwang grupo umano? Ibang klase kayo, pumamolitika. Ibang klase kayo. Pakinggan po natin si Ka Eric. Tapan natin mga kababayan, let's start. Unceremoniously, without prior notice, nirecall po ng Armed Forces of the Philippines itong Army Colonel na si Colonel La Chica na nakatalaga bilang Chief Security Officer and Commander ng Vice Presidential Security Group, itong tinatawag na VPSG. Ngayon, syempre, bilang sundalo, tatalima siya sa utos. Hindi man lang tinawagan ng Office of the Chief of Staff ni General Bronner o ng Office of the Communications Officer o Public Information Officer ng Armed Forces of the Philippines na bigla na lang si Vice President Sara Duterte, tinanggalan na siya ng commander ng kanyang security group. Lourdes Condong, maraming salamat ma'am for your pagpapakulay and support. Grabe, no? Matindi, no? Grabe. Appreciated po yan ni Ka Eric. Okay? So ulitin po ni Ka Eric, there was no communication or any coordination made by the Armed Forces of the Philippines na dapat tanggalan na ng kanyang chief security ng mga officer na namamahala ng kanyang pangsiguridad, si Vice President Sara Duterte. Out of courtesy man lang sana, no? Sapagkat siya po ay pangalawang pangulo. She is the Vice President of our country. Pangalawa po siya sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Hindi man lang po siya binigyan ng respeto o ni katiting na kortesiya, hindi nag-coordinate, basta na lang pinadalan sila ng sulat na may order of recall o nire-relieve na si Colonel La Chica. Kung may pumalit, wala pa po tayong balita hinggil dyan. Ano po ang gustong ipahiwatig nito na mensahe? That the Vice President, no matter that she is the Vice President or the second highest elected official of the government, she is still beholden sa kagustuhan ng Armed Forces of the Philippines at ng kanilang organisasyon kung siya ba ay mabibigyan o hindi ng seguridad. Subalit alam po natin na si Vice President Sara Duterte, tinatarget po yan ng CPP, NPA, NDF. Kagaya ko rin po, I have no direct personal security or close-end bodyguard o security detail na nanggaling sa AFP o PNP in spite sa aking ginawa na pagbubuhis ng buhay sa paninindigan at paglaban na durugin at wasakin natin sa kasama ang gobyerno, ang CPP, NPA, NDF. In fact, ang tingin sa akin kalaban ng gobyerno ni Marcos dahil naka-align ako sa Duterte Opposition Group, mga kababayan. And these are the consequences na dapat kong harapin. Wala kang seguridad, wala kang coordination, wala kang suporta, binitawan ka na. Ikaw ay dispensable. You are only as good when you are needed. I learned that already, mga kababayan. So, masakit po, no, na makita natin na ganito ang pagtrato. Your style, Mga tambay.
Nakita po natin mga tambay na tinanggal na po. Ayon na po yan, sa patotoo po ni Ka Eric, ay talagang wala man lang pong abiso na tanggalan mo ng head ng security mo na matagal na po naglilingkod at tiwala na po rito ang Vice President kay Colonel La Chica, mga tambay. Ibang klase, no? Ibang klase. Walang kaabog-abog, ay sinibak po ng AFP ni hindi man lang po nagpahiwatig sa Office of the Vice President si General Bronner, mga katambay. Ibang klase si General Bronner. Talagang ibang klase, no? Pangalawa sa pinakamataas na makapangyarihan na binoto at halal ng bayan ay tatanggalan mo ng bigla-bigla ng head ng kanyang security, samantalang ang Pangulo ng Bansa ay sobra-sobra ang security na hindi man lang tinatanggalan. Sa katunayan, di ba si Saldico na nagtago sa ibang bansa at parang buhay-ari na. Grabe po ang security noon. Di ba? Yung security nga noon, Marine. At inuutosan pang mag-deliver ng basura, ng pera. Mali-maletang basura. At isang damukal po security noon. Kung hindi po nakakamali si Kamanong, ay kulang 100 ang security po ni Saldico na isa pong party list. Party list lamang siya, mga tambay. Pero isang damukal po ang security umano ni Saldico. Di hamak lalo pa si Tambaluslos. Hindi po ba? Ganyan po nila pinupolitika ang Vice President. Pati po yata ang Armed Force of the Philippines natin, ang AFP, ay mukha yatang nakikipagsabwatan na. Hindi kaya? Kasabwat na rin kaya? Ano kaya ang gusto nilang mangyari sa Vice President? Matulad sa mga natsugi? Wag naman sana mangyari kay Vice President ang nangyari sa dating senador na si Benigno Aquino Sr. Wag naman sana, mga kababayan. Dahil meron pong history ang pamilyang ito. Hindi po ba? Ang pamilya Marcos po ay may history na kayang tsumugi umano. Dahil sanay na sanay po sila sa batas militar. Yun pa ang isang masakit. Hindi po ba? Baliwala po sa kanila ang buhay yata kahit Vice President ka pa. Dahil sa dami po na nagpaplano sa pamilya Duterte. Hindi po ba? Kaya nga sabi ni Ka Eric, hindi lang sa mga politiko at mga korap sa gobyerno nanganganib ang seguridad ng Vice President. Umano, nahandyan pa ang makakaliwang grupo. Hindi po ba? Bakit mo pahihinain ang security ng Vice President? Bakit? Gusto mo nang bumagsak ito at mawala na ng tuluyan? Wag naman sana magtagumpay ang mga demonyo na lingkod bayang kuno sa ating bansa. Itong mga hindot na ito, mga kababayan. Sana po manatili po na suporta. Suporta po natin na hindi naman po mawawala yan sa Vice President. Kaya lang po, sana po, pagka ganyan po ang ginagawa ng gobyerno, na talagang tanggalan mo ng iyong trusted, ito po pinagkakatiwalaan ng Vice President dahil napakatagal na pong head po ng security niya ito, si Colonel La Chica, mga kabayan. Sana po, panahon na napakalaki po ng Mindanao at nahandyan naman po napakarami nagmamahal din po sa ating Vice President sa Mindanao. Sana po ay tulungan niyo po ang Vice President kung ito po ay tuluyan ng ginigipit sa kanyang security, ay nahandyan naman po ang ating mga kababayan, lalong-lalo po may kakayahan sa seguridad ng Vice President. Hindi po ba? Sa Mindanao. Marami po tayong mga kababayan nakahandang ipagtanggol at isiguridad ang kaligtasan ng ating Vice President. Nahandyan po, di po ba? Ang lalong-lalo po ang grupo nila Nur Miswari, mga tambay, at ang mga MLNF ba patawag po doon? Kung ano ba yung grupo sa Mindanao, mga kabayan, maliban po kay Nur Miswari, mga kabayan, di po ba? Check naman po tayo na handa po nilang protektahan yan ang ating Vice President. At marami po magbo-volunteer dyan, mga kabayan, kung kinakailangan po. Lalong-lalo po yung mga
yung mga bata-bata pat malakas na nagretiro nating mga Marine. Tsak naman po may mga nagretiro po Marine, hindi po ba? At may kakayahan po na protektahan po ang Vice President, mga katambay. Dahil sobra na po ang ginagawa nila sa pamilya Duterte. Ang dating Pangulong Duterte ay masyado na po nilang pinulitika hanggang sa naipatapon pa nila ito sa Netherlands, sa The Hague. Hindi po ba? Sa ICC. At ngayon naman po, meron pa po silang Plan C. Ano po yung Plan C? Si Boying Rimulya po ang tinalaga nilang ombudsman. Hindi po ba? Na doon po sa kanyang privilege speech o sa kanyang interview, ano sinabi niya? Bubuksan niya at tututukan na naman ang confidential fund ng Vice President. Samantalang ayaw niyang tutukan at madaliin ang trilyon pera ng taong bayan na pinagnanakaw ng mga amo yata niya. Pero nakatutok lang po sa mga Duterte itong hindot na ito, umano. Kaya ito po mga tambay, nakakalungkot po. Isama po natin sa ating mga dasal na ang ginagawa po nila sa ating Vice President ay hindi po sana sila magtagumpay at manatili po ang kaligtasan at mailayo po sa kapahamakan ng ating Vice President. Sobra na po ang ginagawa ng gobyerno po ni Bangag. Sobra na po ang ginagawang panggigipit at pamumulitika samantalang sila ang napakaraming binigay na problema sa atin. Grabe po, binaon tayo sa utang sa kahirapan, kawalan ng trabaho, pinataas ang volume o bilang ng krimen, ganun din po ang lumalaganap na naman addictus, hindi ba? Pati mga pulburon lord. Grabe. Lalong-lalo po ngayon, ang kahirapan natin, napakamamahal na bilihin. Ibang klase po. Dinala pa tayo sa napakaraming korupsyon na dulot po nito ay tayo rin na naperwisyo, lalong-lalo po ang sinasabi nilang flood control. Hindi po ba? Tapos, nasa mga Duterte lang po nakatutok ang mga demonyong ito, umano, mga kababayan. Pagkatapos po pagnanakawin ng pera ng taong bayan, isisisi at ipopolitika sa mga Duterte. Unbelievable. Dahil po sa swapang, ganid, greedy sa kapangyarihan ang mga hayop na ito, umano, mga kabayan. Yan po mga tambay, nakakalungkot pong balita na pinahayag po ni Ka Eric na talagang tinanggalan po ng head security ang ating Vice President, mga kababayan. Nakakalungkot po. Sana po ay lagi pong iligtas at huwag pong dalhin sa kapahamakan ang Vice President, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. At sa patuloy po nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo mga kababayan. At syempre po mga kababayan, sa mga nagla-like, share, comment, and subscribe, maraming salamat din po. At syempre po mga kababayan, yung dasal po natin, ipagpatuloy po natin, dire-diretso po, lagi po natin sama sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte na mailayo po sila at mailigtas sa kapahamakan, mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal po, mga kababayan. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y magdasal at nang tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat po tayo at konting tiis po. Kailangan po natin magtiis dahil po grabe po kasama at kadidemonyo na po ang nasa gobyerno sa ating bansa. Majority na po ay napakasama ng mga nanunungkulan po sa ating bansa. Konting tiis lang po mga tambay. Hindi naman po ipagkakait po at pag-aadya na maghari po sila ng matagal sa ating bansa. So maraming salamat po. Ingat po. Paalam. Bye-bye.